kung sakaling magpupumilit ang People's Republic of China na ipilit na talagang gawing base militar itong area na to sa napasok sa ating exclusive economic zone. Naniniwala ako, madali na ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. The question po is, sir, last week po nag-release po ng statement ang Department of National Defense as well as the National Security Council calling for the deportation of some individuals in the Chinese embassy for violating Philippine laws and treaties. What is the stand po of the PCG on that? And does the President has a comment na po? Well, I stand by the statement of the Defense Secretary Gilbert Chodoro and Secretary Anyo ng National Security Council. Ang unang statement before calling for the expulsion itong Chinese diplomat na to sa department, sa Chinese embassy, ay sinabi muna nila no, na walang kahit na anong special arrangement na sinasabi na patuloy na paulit-ulit na ginagawa na itong Chinese embassy. Na sinabi ko nga in one of my interviews, no, na huwag na tayo nagpapaniwala sa Chinese embassy. Puro kasinungalingan lang naman yung ginagawa nila. No? And then after that, ginalingan na naman ng Chinese embassy yung pagsisinungaling nila. Nagpatawag sila ng ilang mga media na hindi naman lahat isinama, kundi yung mga media lang na supportive sa kanilang narrative. And accordingly, hindi rin natin alam kung totoo, nagpakinig daw sila ng recording dito na kinukonfirma na meron nga daw talagang usapan between a high official ng Armed Forces of the Philippines at ng taga-embassy. Ang sinasabi lang ng ating butihing kalihim, no, ng Secretary Gilbert Chodoro, kung totoo nga na merong ganyang usapan at nag-record ka ng walang kaalaman ng kabilang partido na kausap mo, you are actually violating the anti-wiretapping law. At kung ikaw, diplomat ka, ginawa mo yan, at ginawa pa mismo ng embahada ng China, ibig sabihin, you are committing a violation of the domestic law ng Pilipinas. Dahil dito, you don't deserve to be here as a diplomat. And then, ang sinabi ng ating butihing kalihim na si General Eduardo Anyo, na kung meron tayong mga ganitong uri ng diplomat na binababoy ang batas natin dito sa Pilipinas, they don't deserve to be here. But it doesn't mean na itong mga bagay na sinasabi nilang puro kasinungalingan lang, totoo. No? Again, we have to remember the fact na every time na naglalabas ng mga ganitong gawa-gawang kwento, kasinungalingan ng Chinese embassy, ito immediately after an incident. So nagkaroon tayo ng water cannon incident sa Baho de Masinloc. Binuhay na naman nila itong mga special arrangement. Tandaan nyo, nagsimula yan ng gentleman's agreement last year, tapos i-deny ng mga nakaraang presidente, tapos nagkaroon ng special arrangement, ng special model. Naguluhan na nga rin ako kung ano talagang tawag dito Tapos, kung sino-sino yung pinapangalanan nila, diba? Kaya ako lang din tatanungin, I support itong statement ng ni Secretary Gilbert Chodoro and Secretary Eduardo Anyo na itong mga taga-embassy na to na gumagawa ng kwento to the point of violating our own laws. Dapat talaga paalisin na lang itong mga to kasi ginugulo lang nila tayo. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Tatanong ko lang, si Mr. Richard Hidarian, naglabas kasi ng isang statement at tinawag kayo na Mr. West Philippine Sea. At karapat-dapat daw kayo tumakbong senador ngayong darating na eleksyon. Anong masasabi niyo ron, sir? Hindi ko alam kay Richard, no? Pero ako sa Philippine Coast Guard, I believe maayos naman ang nasimulan nating transparency strategy dito. Mas maraming Pilipino ang nagkakaroon ng kamalayan pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Mas maraming Pilipino na ang nakakaalam na puro fake news lang ang itinapakalam ng Chinese Embassy. At higit sa lahat, mas maraming Pilipino na ang nagising natin when it comes to their patriotism about the West Philippine Sea. I give credit sa ating Pangulong Bongbong Marcos, but at the same time, feeling ko mahalaga din na naging gampanin ko dito para gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino.
Right now, ang tingin ko, I'm more effective in what I'm doing now as the spokesperson, no, ng West Philippine Sea, ng Philippine Coast Guard. Dahil sa pagkakataon na may mga illegal na gawain ng China, na ipapabot natin ito sa ordinaryong Pilipino at nalalaman nila agad. Pangalawa, to be honest, no, ang pagtakbo sa politika, it entails funding, capital, machineries, no. Anak lang ako ng tatay ko eh. Hindi naman ako ipinanganak na politiko. Wala naman akong yaman para suportahan ng ganitong malawakang pagtakbo sa Senado or kung ano pa. Pangatlo, tingin ko kung meron talagang calling ang mga kababayan natin Pilipino o may susuporta, sasabihin na, despite all those expenses, makakatulong or may grupo or partido na manghihikayat sa akin. Kung meron, susubukan natin. Pero again, right now, dahil hindi naman, kita nyo rin naman ang survey, hindi rin naman lumalabas ang pangalan ko doon. So, parang wishful thinking lang talaga ni Richard A. Daniel dyan. No? And again, ang paniniwala ko, ang trabaho natin dito sa West Philippine Sea is more than enough for me para pagsilbihan ko ang sambayan ng Pilipino. Sir, follow up, sir. Sa tingin mo, sir, yung mga tahimik na mga pro-China na senator, dapat po natin iboto sa sariling opinion, sir, bilang Pilipino? Alam mo, mahirap na ngayong tingnan natin ngayon sino ang mga senador na tahimik. Dahil parang lahat naman ng politiko na, kung ikaw, kukondinahin mo or you will go against sa effort ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa West Philippine Sea, I think it's a political suicide, di ba? Dahil sa dami na ng kababayan nating Pilipino na alam na ang issue ng West Philippine Sea ay dapat maging panindigan ng bawat na senador, kongresista, or part ng national government. Yan talaga dapat ang sinasaalang-alang na nila ngayon. So, whether it is sincere or not on their part, no, na gawing plataforma ang West Philippine Sea sa susunod na eleksyon, tingin ko hindi sila magiging tahimik. Dahil sabi ko nga, majority of the Filipinos now, ang tingin nila, ang West Philippine Sea ay isang usapin na dapat talagang suportahan ng lahat ng elected officials. Sir. Just in case po talaga itong China ay mapumilit na mag-build sila ng another military base sa isa sa ating isla. Ano po kaya ang pwedeng gawin ng ating Pangulo para hindi po ito matuloy? Well, kung mapapansin niyo naman, no, si Pangulong Bongbong Marcos, sa lahat ng mga pagkakataon na may ibang bansa siya, makikipag-usap sa lahat ng leader ng mga bansa na pinuntahan niya, ginagawa niya laging issue ang West Philippine Sea for us to deepen our security cooperation with them. Kung sakaling magpupumilit ang People's Republic of China na ipilit na talagang gawing base militar itong area na to sa napasok sa ating exclusive economic zone. Naniniwala ako madali na ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos na humingi ng tulong sa ating mga nakausap na. No? Nakita natin yan sa Balikatan exercise. It's not just the United States being our traditional ally ang sumama dito. Nandiyan na rin ang France, together with other countries like Japan, Australia. We have deepened our security cooperation dito. Ang mga bansa na to, nag-value ito ng rules with haste order, no, ng international law. Ang paniniwala na itong mga bansa na to, mahalagang magsama-sama tayo lahat for us to have collective action in countering this kind of illegal activities of China. Dahil the moment na we ignore ang mga ganitong maling gawain, it will send a signal to other countries na ang rules-based order pala, baliwala na lang. Ang paggawa lang, bahala pala ng international law, okay lang pala. So, etong mga bansa na to, they have to make sure na hindi mababago ng China etong status quo kung saan we still believe na international law is the equalizer of all the states. No? It doesn't justify na kapag mas malakas ka, lagi kang tama. It doesn't justify na might will always be right. So,
kung ang China will not hesitate to use force or might for them to justify their action, naniniwala ako na maraming bansa ang tutulong sa Pilipinas para suportahan si Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhin that China will still adhere to the international law and they will fall in line to make sure that the rules-based order is not undermined.